Mirror to the Pulis sa alas menang ng ba na nalulukot ikaw na nangangalang gaba nawawa ng pagpag-agas ikaw ay may maliliit o nam uupapang iyong pusos galala at kaya halali kay bibig sa ahan may ang pupong head tortoise kapasin niya ipapanangin maanyok nyo kapawawag sa aking pilan 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
Praise God. Greetings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We welcome the Holy Spirit in this program. Ito po ang programang Expect a Miracle Today. Mula alas 5:30 hanggang alas 6:30 tuwing araw ng Miyerkules at araw ng Biyernes. Praise God. It's Friday again. Napakatuloy ng araw sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At alam po natin, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Magandang hapon po sa lahat ng mga nagbukas ng ating FB live streaming, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't banda ko ng daigdig. At pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga umuuwi na ngayon sa kanilang mga tahanan. Salamat sa inyong buhay sapagkat ang Diyos ang nag-iingat sa inyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible sa Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. Kaya po sa loob ng isang oras, tumutok lamang po kayo sa ating pong programang Expect a Miracle Today. At para po sa mga merong prayer request, ay pakisulat lamang po dito sa write a comment dito po sa baba na inyong FB live streaming. At doon sa mga may kaibigan, kakilala, mga kamag-anak, paki-like and share sa ating pong mga kaibigan. Pindutin nyo po yan, mamaya lalabas ang inyong pong mga kaibigan. At i-share niyo po ang ating programang ito. Sabi ng Biblia sa Matthew 4:4, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. At kung kayo naman po ay napagpala ng programang ito, at gusto niyo magbigay, nandiyan po sa ating screen ang ating GCash at saka BPI account. At sa lahat po ng mga taga Central Church, sa darating pong linggo, meron tayong physical worship service, alas 7:30 at alas 10:30. Praise God. At bawal pa rin po ang mga bata, 18 below, at alam nyo, mga senior citizen, mga 65 pataas, bawal po yan. Kaya okay lang po yan, basta malalakas ang inyong faith. See you sa darating na linggo to worship the Lord. Hallelujah. God is good all the times. Purihin ang Panginoon. At sa lahat po ng mga nag-i-schooling sa ating pong Oil Overcomer Institute of Leadership, ay tuloy-tuloy po ang ating aralin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay nationwide at worldwide at ang kasama dito mga kapastoran natin. At bukas po naman alas 2 hanggang alas 5 ang graduation po ng School of Deliverance. At makita-kita po tayo bukas at pakisend lahat ang inyong mga pictures kay Pastora Joyce Malangin Bautista para magawan po kayo ng certificate. At ang graduation natin via Zoom. Purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin ngayong gabi. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay sinasamahan mo at sinamahan sa loob ng isang linggo sa larangan ng paglilingkod, paghahanap buhay, at kami iningatan mo at patuloy ang iyong proteksyon ay sumasa amin. Sa pangalan po ni Jesucristo, pagpalain mo po lahat ang mga nagbukas ng FB live streaming ng programang ito. Hayaan mo po, buksan mo ang aming mga tainga, spiritual ears to hear your voice. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita. At hayaan mo po ang iyong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. Ang mga nalulungkot ay bigyan mo ng kagalakan ngayong gabi. Ang mga nalulumbay ay aliwin mo ng iyong Santong Espiritu. Ang mga may sakit at may karamdaman ay iyong pagalingin. In the mighty name of Jesus. Release also financial breakthroughs right now. In the name of Jesus. Ang mga negosyante, punuin mo ng pag-asa na ikaw ang aming great provider. Ang mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, hallelujah, as they are serving you and preparing the sermon for this coming Sunday, give them wisdom, knowledge, and understanding, Lord, even the anointing to preach the Word of God this coming Sunday. At sa lahat po ng mga lingkod mo, balutan na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Marami po salamat. Pagpalay mo lahat ng mga senior citizen na nunod ngayon, bigyan mo ng mahabang buhay, masayang buhay at pinagpalang buhay. Marami po salamat. Ngayong gabi, whatsoever we bind on earth, God will bound in heaven. Whatsoever we loose in earth, God will loose in heaven. We bind every spirit of COVID-19, sicknesses, diseases, lahat ng espiritu ng trangkaso, ubo, sipon,
lahat ng sakit sa baga, we rebuke you in the name of Jesus. Lahat ng klase ng virus, even lahat ng klase ng sakit at karamdaman, sa latay ni Jesus, kami ay magaling na. Salamat po na marami. Lord, thank you sa gabing ito. And let the joy of the Lord be our strength. Release conviction sa lahat ng mga kabataan ay makapagsisi ng kasalanan, manumbalik sa iyo at maging on fire sa paglilingkod sa iyo in the mighty name of Jesus. Salamat po na marami. We thank you. We bless you, Lord, today. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Sabihin natin lahat, Hallelujah! Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay babati muna sa ating pong mga nanonood ng ating pong programang Expect a Miracle Today. Yan, meron po tayong basong maganda. Yan, pakita mo nga ito. Expect a Miracle Today. Hallelujah. Salamat sa nagbigay nito at meron pa pala ako natira nito ay sa magitan ni Ma'am Rosalina Porcincula. Thank you sa iyong advertisement ng Expect a Miracle Today at pinagawa pa tayo ng magandang baso. Praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Binabati natin ngayong hapon ang mga taga Hong Kong. At narito si Lynn Valera mula po sa Hong Kong. Si Ate Flor Adriano Mabanglo. God bless you. Si Rogelio Barcelano. Magandang hapon sa iyo. Hallelujah. Si Jessa Nudo Kadalin. Si Lisa Remorosa Handayan mula po sa JCTD Hong Kong. Mukhang maraming nanonood ngayon mga taga Hong Kong at Macau. Praise God. At si Lynn Valera, sabi dito, good evening to all JCTD family. Si Pauline Bautista, magandang hapon. At paki-like and share sa iyong magulang, sa iyong ina na nasa Saudi Arabia. Si Lily Gallegos Mendoza, magandang hapon. Annelyn Juan, God bless you. Si Dean Fernando Santua, magandang gabi po, magandang hapon. Diyan po sa Bicol. Praise the name of the Lord. Si Sunny Santos, mula po sa Kota Kinabalu, at lahat po ng kanyang mga kasamahan dyan, mga kaibigan, magandang hapon. Hindi ko alam magandang hapon sa Malay. Lily Gallegos, praise God. Marisa Vergara, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong paghahanap buhay ng bigas. Hallelujah. Si Bing Aranyas, hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah. Si Virgilin Arellano, mula din po ito sa Hong Kong. Praise God. Si Nene Louie, Marites Agustin, purihin ang Panginoon. You are healed. Ito naman mula po sa Singapore, Imelda Libiran Santa Ana. God bless you. Si Hasmin Manalese mula po sa, ito medyo malayo-layo ito, Mexico. Pampanga nga pala, Mexico. Praise God. Si Senon Despa, ito mula po to sa, ano ba lugar ka? Praise God. Si Karing Celestino, nanonood po ngayon. Happy watching. Si James Lauren Santos, ito napakalayo, nasa tabi lang pala natin to. Nanonood ang kanyang ina, si Mary Grace at si Joseph Leonzo Santos. Like and share. Praise God. Si Mylene Jimenez, si Bel Tobiron, si Monina Manayan Santos, kanina pang umaga to nanonood sa atin, sumubaybay ngayong hapon. Cecil Liwanag, Sister Baby Ignacio, si Eli Rosende, si Jeng Doles Reyes, Resita Oñate, Elinita Uy, si Joseph Monroe and John Paul Santos. Magandang gabi, mga kabataan. Si Elizabeth Edralin, binabati po mga taga Ilocos Norte, na Imbag Amalim tayo. Lahat po ng mga taga Ilocos Region. MJ Van NL mula po sa Netherlands. Maria Sally Carvalho Anunuevo, magandang hapon. Si Eddie Modino, Meredith Cabarle, magandang hapon sa inyo dyan. Menchi Santos Gabriel, nanonood po sila. Ang sabi ng Biblia,
Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. Si Denya Parel, Eleanor Somera, mula po yan sa Macau. Si Shell Baryon, nanonood po ngayon mula po sa Yulong, Hong Kong. Ni Homa, yan ang batian dyan. Si Mirna Agostino Erojo, si Shia Erojo, magandang hapon. Nenita Castro mula po sa Santa Maria, Bulacan. Edna Di Mapiles. Si Binta Salazar. Jesus Yu. Ayan, nanonood yung aking kapatid na si Diana Malangin de los Santos. Shalom. At si Marlene Malangin na nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday, my sister. At gandin si Ate Ising De Leon. Nanonood po ngayon. Praise the name of the Lord. Ninang Rodora Peralta, si Rogelio Barcelona, marhay na banggi po sa mga kababayan ko sa Tabaco Albay. God bless you. Ayun, ang bati po, marhay na banggi. Eduardo de la Cruz at si Raquel Perez nanonood po ngayon. Cheryl Fernando Torres, Eugene de los Santos, Shalom, Blessed Friday. Again, expect a miracle in God. Purihin ang Panginoon. Si Judge Mirna Lagrosa, my teacher sa Plaridel. Sabi ni Klein Castro, nanonood po ngayon si Judge Mirna Lagrosa. Magandang hapon po sa inyo. Marian Akatogawa, good evening. Sa Japan, Ligaya Gamad mula po sa Isabela. Ramil Castillo, magandang hapon. Miracel Rua mula po sa Villasis, Pangasinan. Irene Cruz, magandang gabi. Rio Besa. Pastora Lolet Amon, ayan, Sister Baby de Guzman, nanonood po ngayon kasama si Kuya Ruben. Tito Romeo Santos ng Caloocan. Si Pastora Lisa Bacani Colet, magandang hapon. Magandang umaga dyan sa London. Si Lerma Calupi Garcia, blessed evening po, Bishop, at sa lahat ng nanonood. Ayan, binabati kayo. Rina Dalisay, Angelic Santiago, Victoria Santos, June Adriano, magandang hapon. Pastor Eric Magundayaw, Janet Mascual, Magundayaw. Congrats, Deliverer, congratulates tomorrow. Happy watching, Sister Pe Marpil. Hallelujah. Monina Manayan Santos, Siklo Omapas. Praise God. Si Lerma Calupi Garcia, nabasa natin. Joy Serrano. Alright, sige. Tapos na po tayo. At pag yung mga may prayer request ay pakilagay lamang po sa ating pong write a comment sa baba. Ganun din si Rosalina Porcingula. God bless you. Jeline Arellano. Lobelita Castro. Mila Villanueva. Ayan, napakarami ng Tess Batchong, magandang hapon. Baby Rose Akdalan, magandang hapon. Laura Sagala, Adel Matias. Yan, inabutan na po kayo. Time is up na para sa salita ng Panginoon. Liz Kabigaw Buhain, Lovely Castle, God bless you. Ate Leonie Ayaay, God bless you. Pastor Joffrey Paluman, Alfredo Cristobal. Ayan, praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo ay dumako sa salita ng Panginoon. Tayo ay magbabasa sa Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Praise God. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. May God bless upon the reading of His Word today. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng John 6:63, the word that speak unto you, they are spirit and they are life. Sinabi po ng banal na kasulatan, hallelujah, ang tao sa huling panahon di magugutom sa pagkain o inumin, kundi sa salita ng Panginoon. At yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At sinabi rin ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Tuwing araw ng Biyernes
ay tinatalakay natin yung tinatawag na healing, deliverance, signs, wonders, and miracles. At kasama sa deliverance po, yung tinatawag na power to cast out demons, power to heal, power to get wealth. Pagka Miyerkules po yan, power to get wealth. Sapagat binigyan tayo ng power ng Lord. Sabi ng Mark 16:17-18, "In this sign shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They will speak new tongue. They take up serpents and drink any deadly thing. It shall not hurt them. When you lay your hands to the sick shall recover." Dahil tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, Luke 10:19, God gave you power to tread the serpents and the scorpions, and over all the power of the enemy, nothing shall by any means hurt you. Ay ano pang kapangyarihan binigay sa atin? Anong power pa binigay sa atin ng Panginoon? Ito pa lang ating mga dila, isang bahagi ng katawan ng tao na binigyan ng kapangyarihan na magdeklara ng mga bagay-bagay sa mundong ibabaw, sa ating buhay, kung paano tayo magtatagumpay, at ang tao kapag nagkaroon ng maling pananalita, ay sila po ay natatalo. Kaya ngayon pong gabi, ay pag-usapan natin sa panahon ng pandemic, ay gusto ng Diyos marinig ang mga magagandang salita sa ating mabibig. Ang tawag dito ay power of declaration. At iisa-isahin natin ang kapangyarihan na binigay ng Diyos ng ating pong Panginoon kung paano po tayo magdeklara at ano ang benepisyo ng mga deklarasyon sa ating buhay. Alam nyo ba, kung ano sinasabi natin ngayon, iyan po ang mangyayari sa ating future o sa kinabukasan ng ating buhay. Naalala ko po si King David, no siya po ay nagpapastol, ay nung panahon yon, nabalitaan niya meron silang kalaban. Ang kalaban po nila ay mga Palestinian, mga Palestino, at ang kanilang panlaban ay si Goliath. At nung panahon yon, hinahamon at inaalimura at ang kanilang Diyos, ang Diyos ng Israel, wala pong makalaban. At siya po ay, alam natin na istorya, siya po ay dumako sa isang lugar na kung saan meron labanan, at ang sabi niya sa hari, ako ang lalaban. At sa kanya pong deklarasyon, ang sabi niya, pupugutan ko siya ng ulo. Sabagat sinabi niya, I come in the name of the Lord. At nung sinabi niya iyon, nanampalataya siya sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan, na mangyayari ang kanyang sinalita. Ano po ang nangyari? Mula po sa isang pastol, siya po ay naging hari. At sa kanya pong along the journey ng kanyang buhay, merong siyang sinalita, kaya nakarating siya sa isang tinatawag na kaharian at siya ay naging hari. Kasi ang sinabi niya, puputulan ko siya ng ulo. At ang sabi ni Haring, ano pangalan ng hari na yon? Haring Saul, ay kung sino ang, hallelujah, makakatalo dito, ay bibigyan niya ng reward. Pero alam niyo ba, the greatest reward na binigay sa kanya ng Panginoon kay David, ay siya po ay ginawad sa kanya, siya naging hari ng Israel. Paano nangyari yon? Meron siyang sinalita, meron siyang diniklara. Kapatid, kaibigan, sa panahon ng pandemic, nakikita ng Diyos kung sino ang magtatagumpay sa panahong ito. Bibig pa lang, tinig pa lang o salita, nakikita ng Panginoon kung sino ang mananatili at magtatagumpay sa panahong ito. Ngayon, aralin natin kung paano ang ating mga dila ay may kapangyarihan upang tayo ay magtagumpay. Isa-isahin natin. Number 1, the power of declaration, una po, ay there is power of creation. Kapag ho tayo nagsasalita, ay nagkakaroon ng tinatawag na power of creation. Yung mula sa wala ay nagkakaroon. So tingnan natin sa Biblia. Sa Genesis chapter 1, alam natin na istorya ng Genesis. Pag sinabing Genesis, the beginning. Basahin po natin Genesis 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Ito na po, verse 3.
Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Kita nyo yan? Sinalita lang ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At pagka tinalakay natin sa lahat ng mga verses yan, sa verse 3, verse 6, and God said, let there be a firmament in the midst of the water, and let divide the waters from the water. And God made the firmaments and divide the waters which under firmaments from the water which were above the firmament. It was so. Nagkaroon nga, it was so. Pagkatapos inulit-uli, basahin nyo na lamang po yan, sa verse 11, and God said, sinabi uli sa verse 14, and God said, let there be light. Sinabi uli sa verse 20, at ang sabi dito, and God said, ano ibig sabihin? Nung sinalita ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang lahat na nakita natin ngayon, ang puno, ang bundok, ang buwan, ang bituin, yan ay sinalita lamang. Marami po nagtataka, nagtatanong, Diyos yun. May power. Hindi po. Tingnan natin sa Hebrews 11. Hebrews 11 verse 3. Napakalayo, di ba? Genesis, tapos punta tayo sa Hebrews. Ito po ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hebrews 11 verse 3. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. Kita niyo yan, sa magitan ng pananampalataya, ating naintindihan na ang mundong ito ay nagkaroon ng frame, nagkaroon ng nalikha sa magitan ng kanyang salita ng Diyos. So the things which are seen were not made of things which do appear. Halimbawa, itong baso na nakikita nyo ngayon, itong table, pag tinanong ko kayo, saan galing? Sagot. Sabi niya, sa puno. Correct. Itong baso, saan ba galing nga ba itong baso? Made of ano to? Clay, di ba? Hindi. Ito porcelain. May galing sa, lagyan na natin na glass. May galing na lupa. Saan galing yung puno? Unahin naman po natin table. Saan galing yung puno? Sabi nila, sa bundok. Saan galing nga yung puno? Yan ay galing sa salita ng Diyos. Mula sa wala, nagkaroon. Ano ibig sabihin nito? Yan po ang salita ng Diyos. Nung sinalita niya, nagkaroon. Ulitin ko, sabi nila, Diyos yun. Hindi ho. Ang sabi tingnan po natin si Hesus Kristo, tinuruan tayo ng magkaroon tayong pananampalataya katulad ng sa Diyos. Buksan natin sa Marcos 11. Marcos 11, talatang 22. Mark 11:22. Praise God. Jesus answering and said unto them, have faith in God. Pakilagay mo nga doon. Ayan, nanonood po si Ma'am Rebecca Antonio, Sister Baby Antonio, nanonood po ngayon. Si Jenny Carsi Iruwam, nanonood. Ang aking may bahay, nanonood. Pastora Lily Malangin, my darling. Happy watching. Betil Yu from Malaysia. All right. So, according to the Word of God in Mark 11, shall we continue the Word of God? 11:22, Jesus answering and said, have the God's kind of faith. The original text, have the God's kind of faith. When you say have faith in God, you must have like a God's kind of faith in your spirit. And what is that? Mark 11:23, this is the God's kind of faith, that you must have it. For verily I say unto you, that whosoever shall say, you must open your mouth and say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, he shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever
He said. So, what do you mean by the God's kind of faith? When God spoke, it shall come to pass. It was so. Ang sabi ng Bible, you must say something. If you say something, it shall come to pass. Say the word. Say what you want, what is your desire in your life. Hallelujah. What is your dream? You say it. And the Bible say, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. If you say, Lord, thank you, you will give me long life. Lord, I receive long life and satisfied life. Anong edad? 80, 85, 90, 80 years old, 85 years old. If you are requesting and you believe it, you say it, Lord, I receive long life, I receive satisfied life, it shall come to pass. No doubts, no unbelief. You must believe whatsoever you say it, you can receive it in your spirit. This is what we call the God's kind of faith. So this is the power of creation. Hallelujah. Even your dreams will come to pass if you say your dreams, if you confess your dreams, if you declare that you have a dream in your life, no doubts, no unbelief, it shall come to pass. Believe it in your spirit. And this is another word of God. Let's look to 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Praise the name of the Lord. 2 Corinthians 4:13. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, therefore have I spoken. We also believe, therefore speak. Praise God. I believe, therefore have I spoken. Ano man ang sinasampalatayaan mo, sabihin mo lang, kapatid. Say it. We also believe, therefore we speak. Kapag sinasabi mo, I am rich, I am not poor, mangyayari yan sa iyo. It will happen to you. You say good words. This is what we call the power of creation. The power of, hallelujah, of declaration in your life. Lagi mo sasabihin, I am healed. If you have sickness or pain in your body, hallelujah, you must believe that you must believe in the Word of God. You must believe to the Word of God. Isaiah 53 verse 5, by His stripes I am healed. You must confess it, believe it in your spirit that I or you are healed. Hallelujah. Why? 2 Corinthians 4:13, I believe, therefore I have spoken. Don't meditate bad words. Don't meditate wrong, negative words in your life. Say it. This is what we call the power of creation. Number 2, there is power in confessing or saying. There is power in your tongue. Hallelujah. Numbers 12:28. Numbers 12:28. Numbers chapter 12 verse 28. The power of conversation. Hallelujah. Numbers 14, not 12. Numbers 14:28. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, Numbers 14:28, as you have spoken in my ears, so will I do to you. Hindi lamang po
tayo ay nagsasalita personal sa atin po. Kung ano din pala yung naririnig ng Diyos, huntahan. It's a matter of conversing or saying to one another, kung ano sinasabi mo sa katabi mo, magkakausap kayo. Yan pala ay naririnig ng Panginoon. Kaya kapag nag-usap-usap kayo, yung talaga namang maluluwalhati ang Diyos, that we can glorify the name of Jesus. So when we have a fellowship, we are talking something, see to it that will glorify the name of Jesus. Hallelujah. Kasi sabi ng Bible sa Numbers 14:28, as you have spoken in my ears, so will I do to you. Kapag pinag-uusapan mo magandang sasakyan, gusto mong bumili, mangyayari yan sa iyo. Iyan na hindi maintindihan ng tao sa mundo. Lagi niyong pinag-uusapan, COVID-19, sa YouTube, sa balita, tapos pati kayo nakikisawsaw, alam niyo naman na yon, hindi maluluwalhati ang Panginoon. Ang pag-uusapan niyo ay Jesus Christ our healer. He is the miracle worker. Hallelujah. Kayang-kaya ng Diyos ang pagpapagaling sa mga taong may sakit at may karamdaman. Kaya sabi ng Bible dito, kung ano naririnig ng Diyos, mangyayari yan. Halimbawa, itong ating mga gamit dito, gusto natin magagandang gamit ay yung mga camera. Yan, pag-uusapan natin. Ito, sample lang po yun. Magandang simbahan for the glory of God. Kayo mga negosyante, pag-uusapan nyo, hallelujah, ang blessing ng Diyos ay sumasa inyo. You are the seeds of Abraham, heirs according to the promise. Kahit may pandemic sa lupa, sa langit ay walang pandemic. Hallelujah. Open heaven ang Diyos sa iyong negosyo. Hallelujah. Sapagkat ang kapartner mo ang ating Panginoon Diyos. Alam nyo, kaya natalo ho itong sila Moises. Pinarusahan ng Diyos yung mga bad reporter, yung mga tinatawag na nagdulot ito. Kasi ang istorya po ng Numbers 12, Numbers 13, Numbers 14, ay po tungkol po sa possession of the land, how to possess the land. Papunta silang promised land. Ito palang mga 10 tiktik, itong mga 10 tiktik na ito, ay walang ginawa, laging iniisip, laging nilalagay sa isip nila, malaki yung kalaban nila, mga higante. Alam mo, ang mga tao, mga chismoso, mga puro negative ang sinasabi. Kaya na-infiltrate sila ng mga negative words at pagkatapos in-influensya nila yung mga Israelites. Pati ho si Moses ay na-influensyahan. Kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako, nakapasok lang si Joshua and Caleb. At ang lahat na ito na nagdulot sa kanila ng mga negative words, namatay sa ilang at hindi nakapasok sa lupang pangako. Marami pong mga taong ganyan, kaya po nadi-discourage ang puso, hindi nakakatikim ng maraming pagpapala sapagat ang lumalabas sa bibig nila ay mga negative words. Hindi lahat ko mo 10 majority winners. Ito kahit 2 lang, mga kapatid. Hallelujah. Si Joshua at si Caleb, malalakas ang loob, hindi natatakot, hindi ninenervyos. Yun ang kinasiyahan ng Panginoon. Alam nyo, nakita ko dito sa Numbers, tingnan po natin sa Numbers 13:30. Madaling tandaan, 13:30. 13:30. Tingnan nyo sabi ni Caleb, and Caleb stilled the people before Moses and said, sinalita, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Yan ang kailangan ng mga political leaders natin sa panahong ito. Hallelujah, malalakas ang fighting spirit, very courageous. At ang sabi ni Caleb, dapat meron silang espiritu ni Caleb at ni Joshua. Ang sabi niya dito, let us go up at once, possess the land. We are able to overcome it. Hindi pa ho lumalaban,
at tinigtikan lang yung lupaing iyon, nakikita malalaking higante, hindi nila nakita yung hindi sila sumampalataya sa higante, sinampalataya nila yung Diyos ni Joshua, ni Caleb, ang Diyos ng Biblia at ang Diyos ng Israel. We are able to overcome it. Sabihin natin, I am able to possess the land. Kapatid, kaibigan, meron ka bang minimiti sa Panginoon? Do you have a desire? Do you have a dream in your life? You can say every day, God is able. Also, I am also able to overcome it. I am able to possess, hallelujah, the possession. At mangyayari, it will happen to you. Lahat ng iyong sasalitain, huwag ka lang magdududa. Huwag ka lang mag-aalinlangan sa sinasabi mo, panindigan mo. Praise the name of the Lord. Kaya po sa panahon ito ng pandemic, tinetesting lahat ng ating pananampalataya. At kapag nakita ng Diyos laman ng puso natin na totoo, naniniwala tayo sa Diyos natin, makapangyarihan sa lahat, di tayo pababayaan, di tayo iiwan, God will provide, mangyayari po yan. At sigurado, kung ano narinig ng Diyos sa iyo at sa akin, na pinag-uusapan nyo sa inyong loob ng tahanan nyo, araw at gabi, mangyayari yan, kapatid. Hallelujah. Lagi yung sasabihin, hindi kami tinatablan ng COVID-19. We have an immunity. We are covered by the blood of Jesus. We are protected by the blood of Jesus. Aba, pag narinig po yan ng diablo, kasi ang diablo hindi nababasa utak natin. Naghihintay lamang yan nung ating sasalitain. Mas lalo kapag tayo nakikipag-usap sa labas, nakikiayon tayo. Tayo po ay makakargahan ng demonyo ng negative words at pag narinig po niya ng Diyos sa langit, iyan ang gagawin niya sa atin. Kaya wag ko kayo makikiayon. Nagtaasan ng bilihin, tumaas ang dollar rate, o tumaas ang gasolina, wag kayo makikiayon. Hayaan nyo sila magsitaasan. Mas makapangyarihan ng Diyos natin, mayaman ng Diyos natin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At kahit ikaw ay nawalan ng trabaho, hindi habang panahon wala kang trabaho, God is your provider. Kayo po mga taga Hong Kong, I declare to you, hallelujah, iba dyan, mapopromote, dadagdagan pa sweldo nyo, purihin ang Panginoon. Why? You are blessed by the Lord. We are blessed by God. We are highly favored with God. Purihin ang Panginoon. So, yun po yung tinatawag na power of conversation. Kaya iingatan po natin ang ating mga dila kapag naguhuntahan o nagkakahuntahan tayo, siguraduhin natin tama ang ating mga sinasalita. Ito pa po isa pang makikita natin sa buhay ni Caleb. Numbers 14, bago tayo dumako sa pangatlo. Numbers 14:24. But my servant Caleb, Numbers 14:24, 14:24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and follow me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. O, tingnan nyo, nung sinabi niya, we were able to possess it, sinamahan siya ng Diyos, ginarantyahan ng Diyos. Si Caleb, isa doon makakapasok sa lupang pangako. Kapatid, kaibigan, meron ka bang minimiti sa panahong ito? Gusto mo bang makabayad ng bahay, makabili ng bahay, makabili ng sasakyan? O sa panahon ito, para bang sinasabi ng mundo, mahirap ang pera? Who told you? God is Jehovah Jireh. He is our great provider. Hallelujah. Lucas 18:27, lahat ng imposible sa tao, posible lahat sa Diyos. Hallelujah. Dito sa Central Church, bilang patotoo sa inyo, praise God, at tuloy-tuloy po ang construction ho dito. Sa loob ng simbahan, sa labas dito sa lupain, at tuloy-tuloy ang ating proyekto, Favor Auditorium. Occupy till I come. Habang si Jesus ay hinintay natin sa kanyang ikalawang pagbabalik, we acknowledge that He is our Jehovah Jireh, the great provider of all our needs. Ganun din po kayo. Hindi pwede tayong maghihintay na lang na hindi na tayo mananampalataya.
siyempre magtatrabaho ka rin. Purihin ang Panginoon. So, yun po ang pangalawa. Pangatlo, the power of declaration, Proverbs 18:21. Yung ating pong scripture reading ngayon. Proverbs 18:21. Ito, guhitan niyo po ito. Maganda to sa lahat na nakikinig ngayon. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Buhay, kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Mamili ho kayo. Ang sabi ng Bible, death and life. Kamatayan at buhay. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya po si Jesucristo nung nandito sa lupa, naalala nyo sa loob ng 3.5 years, pag sinabi niya sa demonyo, lumayas ka diyan, Satanas, ginamitan niya ng kanyang salita, umaalis yung demonyo. Tinawag niya si Lazarus, Lazarus, come forth. Yung patay ay nabuhay. Iyan po'y 4 na araw na patay si Lazarus. Nandoon sa kuweba kasi nung libingan nung unang panahon ay parang cave na merong harang na bato. Kaya pinatanggal muna yung bato at inutusan na sabi ni Jesus Christ, our Lord and our Savior, tumingala muna sa langit at sabi niya, Panginoon, alam ko na ako'y dinirinig mo. Sinalita niya through prayers. Nanampalataya sa samaan, lagi siyang dinirinig ng Diyos. Kapatid kaibigan, lagi kang narinig ng Panginoon. Pag sinalita mo, nanampalataya ka, Lord, thank you, lagi mo ako narinig. Ang kanyang problema ay si Lazarus paano buhayin. Hindi nila alam. Sabi ni Jesus kay Martha, if you can believe, hallelujah, you will see the glory of God. Manampalataya ka lamang, makikita mo kalwalhati ng Diyos. Pagkatapos sabi niya, Lazarus, come forth! Sinalita, mula patay na, nabuhay pa. Kanina, mula sa wala, nagkaroon. Kapatid kaibigan, lahat ng kabuhayan mo ngayon, iyan ay dulot ng iyong una, siyempre sa Diyos yan. Pangalawa, meron kang sinalita. Nag-desire ka, magkakabahay ka, magkakalupa ka, magkakaroon ka ng sasakyan, purihin ang Panginoon, hahaba ang buhay mo, gagaling ka, makakatapos ang aking mga anak ng pag-aaral. You say it. You declare it. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, ano nangyari kay Lazarus? Lumabas sa dun sa kuweba na merong parang mami na nakaikot yung banda, yung nakalagay doon. Naglakad. Purihin ang Panginoon. Kapatid, pag sinasabi mo araw at gabi, blessing, come forth in my house. Give the telephone number and address. Yung blessing maglalakad at papunta sa bahay mo. Ngayon, sinasabi mo, di ba para tayong may tililing? Sabi lang ng ibang tao yon. Sabi lang ng demonyo yon kasi ayaw nga ng demonyo, ikaw ay magsasalita. Ang gusto ng diablo, ikaw ay parang pipe, wala kang sinasabi, ngangang ka lang. No, say it! Ang sabi ng Bible, come forth. At naglakad nga at nabuhay si Lazarus. Kapatid kaibigan, sa panahong ito, use your tongue because death and life are in the power of the tongue. Sabi mo sa sakit, karamdaman, sabi mo, demonyo ka ng sakit, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At bandi lalayas yun kung ikaw may pananampalataya. COVID-19, labas! Palalabasin mo. Siguradong lalabas because there is power in your tongue. So death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Huwag mo sasabihin, matanda ka na. Sasabihin mo, aray ko,
Ang sakit-sakit ng tuhod ko. Aray ko po, Satanas, umalis ka na. Hirap na ako. Mga kapatid, palayasin mo. Sabi mo, demonyo ng sakit, rayuma sa aking tuhod, sa aking bewang, come out in the name of Jesus. Siguradong lalayas po yan. Wag mong hihimas-himasim pa. Praise God. Sasabi mo, demonyo ng cancer, come out! Kanina po ay meron nung nagpa-pray sa akin. Kinumusta ko kasi nanood ho ng Watch and Pray. Nawala lang dito, nalobat ako kundi papakita ko sa inyo Ay taga Tacoma, USA. Nung kinumusta ko, nabuksan yung kanyang video, naka-oxygen. At ang finding sa kanya ng doktor ay may cancer sa baga. At nandun yung asawa, sige, sabi ko, hindi ko alam kung bakit kita natawagan at tayo nagtawagan. Yung pala may sakit na siya. August 9, nagkasakit sa baga. At ang finding ng doktor, cancer. Ipapakita ko siguro isang araw sa inyo to. No, nalobat lang to aking cellphone At siyempre, papaalam muna natin. Ngayon, nung pag-cast out ko ng demonyo, sorry doon sa mga kumakain, ng demon spirit of cancer, lumabas ho sa bibig niya na napakaraming mga nagsuka ho siya, nagbamit siya. At tinanggal muna yung nasa ilong. Ano ba yung nasa ilong? Yung oxygen. Tinanggal muna. Hindi siya makahinga pag wala noon. Purihin ng Panginoon. Siguro mga ilang minuto, mga 5 to 10 minutes, yung deliverance. Deliverance of casting out, sabi ko sa kanya, demonyo ka, I say it, demonyo ka ng cancer sa baga, labas. Sabi ko, labas. Nagwala po yung babae at sumisigaw ng malakas. Sabi ko doon sa asawang lalaki, sige, alalayan mo, i-cast out mo, hagurin mo yung likod, in the name of Jesus. Purihin ang Panginoon. After 5 to 10 minutes, na-deliver po yung sinanay, 66 years old. Tinanggal na yung oxygen at lumakas yung kanyang hininga. Sabi ko, nakakahinga ka na ba? Oo daw. At sa itong week na to, magpapadoktor uli. Sabi ko, magpa-check up ka. At tingnan natin kung ano nangyari sa iyong baga. By faith ka ko yan. Magaling ka na. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, mga kaibigan, there is power in your tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Kaya kung ano sinasabi niyo po, sinasabi ko, sinasabi natin lahat, makakain mo yung bunga nito. Halimbawa, sinasabi mo, aasenso ka. Mangyayari sa iyo yan. Pag sinasabi mo, magkakaasawa ka. Hallelujah, makakatapos ka ng pag-aaral. Hallelujah, gaganda buhay mo. Why? Sabagat sinalita mo. Death and life, the power of the tongue. Pang-apat, there is power of declaration. Lagyan natin ng verse. Job 22. Kayo po mga sumusubaybay sa ating pong programang ito. Job 22, verse 28. Job 22, 28. Praise God. Marami pong nanonood ngayon. Hallelujah, 157. By faith, makarating tayo sa 200 ang ating pong viewers. Paki-like and share sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Purihin ang Panginoon. Maganda ang ating topic ngayon. Hallelujah. Alam nyo, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa panahong ito na dapat wag ho tayo matitinag. Lahat ng ating wiwikain sasabihin ay kalooban ng Panginoon. Okay, Job 22, 28. Ayan, nakalagay sa inyo screen. Thou shall also decree a thing. Nawala.
it shall be established unto you. The light shall shine upon thy ways. Pakilagay sa screen ulit. Ayan. Thou shall also decree a thing. Yung nagdi-decree ay pagka pinag-aralan niyo po, mga hari, mga pinuno, mga kapatid, pag sinabing decree o declaration, hindi mababali yan kasi sinalita ng hari. It shall be established, mapangyayari sa iyo at sa akin. Ikaw ay hindi ordinaryong tao. You are blessed by God. You are a king and priest. Ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 5 and 6, we are kings and priests. At ang mga hari, pag nagdeklara, mangyayari. Oh, kita mo, sabihin mo sa katabi mo, mangyayari yan sa iyo. Hallelujah. Pag sinabi mo, aaten ako sa linggo, makakadalo ka nga. Pag sinabi mo, hindi mo na ako dadalo, hindi ka nga makakadalo. Oh, di ba? Kasi kung ano yung sinasalita mo, marinig ng tenga mo, pupunta sa utak mo, yun ang magpapasunod sa iyo. Hallelujah. Pag sinabi mong makikinig ako ng Expect a Miracle hanggang 6:30, matatapos mo nga yan. Pero pag sinabi mo, hindi, hanggang ano lang ako, hanggang alas 6:15, hindi mo na ako manunood. Ayan. Pero kayo mga young people, pag sinabi mo, manunood ako mamaya alas 7:30 ng Blessed Generation, mangyayari yan sa iyo. Bakit? There is power in declaration. Dideklaraan mo sarili mo, ako, haba pa buhay ko. Praise God. Kayo pong mga tatay nanonood ngayon, deklarahan mo mga anak mo. Sasabihin mo sa anak mo, ang anak kong ito, yayaman sa paghahanap buhay. Yung apo kong ito, manang-mana sa akin, gaganda ang buhay. Hallelujah. Ang anak kong ito, lehans mo, mag-champion ito sa labanan. Oh, thank you. Makakatapos ng pag-aaral. Gaganda ang kanilang future. Hallelujah. Bakit? There is power in declaration, mga kapatid. Hallelujah. Kayo pong mga nagninegosyo, meron kayong transaksyon, na meron kayong papel, lilihans mo, deklarahan mo, Lord, itong lupang ito, mabibili na. Hallelujah. At sasabihin mo, Lord, itong pagbibilang kong ito, ipampakasal namin. Hallelujah. In the name of Jesus. Use the name of Jesus. Oh, gagana ang aking pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan po yung tinatawag na power of declaration. Kaya mahalaga po na tayo ay nanunood ng salita ng Diyos, nakikinig tayo para lumakas ang ating pananampalataya. Praise the name of the Lord. So, dinideklara ko ngayong gabi sa lahat na nagbukas ng FB live streaming. Hallelujah. Bago matapos ang December, lahat ng inyong kahilingan ayon sa kalooban ng Diyos, mangyayari yan sa iyo. Purihin ang Panginoon. Mas lalo pagkatapos, pagka tayo sumamba sa Panginoon, yung dila natin makapangyarihan. May power ang ating mga dila. Oh, gaganda ang aming buhay. Thank you, Jesus. Ang aming simbahan, pinaganda mo, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami maapektuhan ng COVID-19. Hindi kami magugutom. Thank you, Jesus. Iyan ay mangyayari sa iyo. Kapatid kaibigan, ngayong hapon, ang aking senior sa inyo, power of creation, power of conversation or saying, power of death and life in your tongue, and power of declaration. Kaya ngayong gabi, mamaya pagkatapos ng ating pong live, bukas, mag-confess kayo na mag-confess. Kapag nag-iisa kayo, nasa inyo kayong kwarto, maglakad-lakad kayo doon, bago kayo matulog, confess good words in your mouth. Nasa labas kayo ng bahay, confess good words in your mouth. Oh, we are able to overcome it. We will possess it. Kapatid kaibigan, naranasan mo ba ang ikaw ay matalo? Alam mo kung bakit ka natalo sa buhay mo? Dahil mali ang iyong pananampalataya at mali ang iyong sinasalita. 2,000 taon na nakakaraan,
ang Panginoong Hesukristo, isa sa kanyang tinubos doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang kasalanan o sakit at karamdaman natin, kundi po yung ating mga dila. Sabi po dito ako magtatapos sa Psalm 103. Psalm 103, verse 5. Ito po yung 103 to 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. One of the benefits of the cross, who forgive all thy iniquities. Tayo pinatawad sa ating kasalanan. Who healed all the diseases. Tayo lahat ay pinagaling. Pinagaling lahat ang ating sakit karamdaman. Who redeemed thy life from destruction. Who crowned you with loving kindness and tender mercies. And verse 5, who satisfy your mouth with good things. Isa sa krus ng ginawa na Jesus sa krus ng Kalbaryo ay yung ating bibig ay lagyan ng magagandang salita. Hallelujah. Who satisfy our mouth with good things. Kasi alam ng Panginoon kung ano sinasalita mo, mangyayari yan sa iyo. Kapatid, kaibigan, bago to ay manalangin sa inyong mga prayer requests, gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon mula ngayong gabi sa araw na ito? At tayo po'y lumapit sa ating Panginoon Jesus. Alam ng Diyos yung ating mga sinalita, nangyari na ginawa natin. Hingi lang natin ng tawad. At maya-maya, sabihin natin, Lord, lagyan mo ng mabubuting salita ang aking bibig. Sumunod po kayo sa mikling panalangin. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y humingi ng tawad sa iyo sa mga nasabi ko, nasalita ko, na hindi ayon sa iyong kalooban. Kung minsan nakasalita ko ng negatibo, hindi maganda, hindi ayon sa iyong salita, ako'y humihingi ng tawad, patawarin mo ako. Linisin mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. At dinideklara ko, Jesus Christ my Savior and my Lord. Marami pong salamat sa gabing ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, puspusin mo ang aking bibig ng magagandang salita na nagmumula sa iyong salita. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ng Panginoon. At sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating programang Expect a Miracle Today, expect it, believe it, confess good words in your life. Mangyayari yan sa iyo. It will happen to you in the name of Jesus. Shall we pray? Lord, I pray, Brother Eduardo de la Cruz, bless his business and his family, de la Cruz family and Perez. Si Rio Besa, pagpalain mo, release healing sa kanyang pamilya and release also financial breakthroughs. Si Mylene Jimenez, maalis na po ang kanyang ubo, mga bukol sa katawan sa kanyang nanay, si Perla Serapio, at maging okay na po siya in Jesus' name. Si Marites Agustin, release healing kay Dennis Alvarez and family. At Lord, rebuke the spirit of COVID-19 in Jesus' name. Si Myra Nakayama, pagpalain mo ang kanyang request. Si Marites Salvano, matanggal po ang ubo in Jesus' name. Munina Malayan Santos, release guidance and protection for J. Jobien crew, headed by Captain June Santos. The Lord will bless you and keep you there, Brother June, Captain June Santos. Si Grover Hugo, Lord, mag-negative po sa swab test in the name of the Lord. Si Rosalina Porcincula, healing to her sister Maria Teresa Gonzalez and her family. At sa kanyang BFF, best friend, Annalyn Babricas, at maging negative sa COVID-19 in Jesus' name. Pagalingin mo sila. Si Monina Manayan Santos, complete healing for all COVID patient in Jesus' name. Si Eli Rosendo, pagpalain mo kanyang business in the name of the Lord. Si Klein Castro Santos, protection for Craig Santos, second dose on Monday. Lord, I pray Betty Liu from Malaysia, heal her right now. Even heal the pain on her body, even her legs in Jesus' name. Betty Liu, receive your healing now in Jesus' name. Eleanor Somera, release protection. Adel Matias,
Thank you, Lord, for the healing sa kanyang anak, si Obet Matias. At birthday rin po ngayon. In Jesus' name. Naalala namin, Panginoon, yung mga prayer ni Adel Matias, pinakinggan muna na po siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Jenny Carci Eruam. Lord bless her husband in the name of Jesus. Enrique Mauri. In the name of Jesus, release healing sa kanyang gout in Jesus' name. Si Chopila Kapulong, healing and provision sa kanyang manugang. Si Arian Honesa Bernardo. Si Lily Gallegos Mendoza, complete healing of Renato Mendoza from mild stroke. Eduardo de la Cruz, mabenta na po yung lupa, 3 hektarya. Si Ana Palsis, ang kanyang pong prayer ay increase ang kanyang salary. Hipuin mo kanyang boss, magtaas ng sweldo. Lord, galing din po. Lord, I pray Sister Lita Bire, complete healing sa kanyang katawan. Marlene Demetrio, si Brother Ruben Demetrio, makapasa po sa Chief Engineer. Si Alms Red, deliverance sa kanyang asawa in the name of the Lord. Pagpalain mo rin po si Ate Pe Marpil, ang Marpil family in Jesus' name, release breakthroughs at magkaroon ng trabaho si Edward Marpil in Jesus' name. At happy birthday kay Obet Matias in Jesus. Happy birthday to you. God will give you long life. Milia Villanueva, complete healing para kay Ate Cynthia, si Ed Lingo and family diyan po sa Caloocan. Thank you, Lord. Si Seth Baligod, salvation sa kanilang pamilya at anointing and blessing. Salvation of Castro family. Thank you, Jesus. Si Karing Celestino, long life. At makita niya ang kanyang mga apo sa tuhod. Si Lily Gallegos, complete healing kay Sister Lita. Nabanggit na natin ito kanina. Rogelio Barcelona, makatapos ng medicine ang bunso niyang anak. Thank you, Jesus. Lord, thank you. Pagpalain mo lahat ng mga sumubaybay ng programang ito ng Expect a Miracle Today. God bless you and good day sa inyo lahat. Happy weekends. This is Bishop Ted Malangin. Nasasabi sa inyo na we are highly favored with God and we are blessed forever and ever. Makita-kita po tayo sa Sunday, kayo pong mga taga Central Church. God bless you. God bless Jesus Christ, the Deliverer of Full Gospel Church around the world. And God bless the Philippines. In Jesus' name, amen and amen.